ating mga delegates, mga nominees, mga observers, at sa ating lahat ng mga non-Moro Indigenous Peoples Committee na nandito ngayon sa isang makasaysayang pagtitipon ng non-Moro Indigenous Peoples para sa pagkakaroon natin ng representante sa Bangsamoro Parliament. Bilang tagapangulo ng non-Moro Indigenous Peoples Committee, formal kong tinatawagan ang lahat ng mga partisipante ng konbensyong ito. Formal kong binubuksan ang konbensyong ito. Nasaan ang kafdalan, ang arumanan ng manubo, ang taduray, ang lambangyan, ang kinaunon. Ulit ko parang medyo mahina. Nasaan ang kafdalan kitablan? Nasaan ang dulangan manubo? Nasaan ang arumanan ng manubo? Nasaan ang higaunon? Ang lambangyan? Ang taduray? So sa puntong ito, formal kong bubuksan ang konbensyong ito. Sa puntong ito, inaanyayahan ang lahat na tumayo para bibigyang bugay at pagsasariwa ng damdaming makabansa sa pamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang at ng barn hymn. Bayang magiliw, perlas na silanganan, hanap ng puso, sa libid mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buhaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang gisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw ng kailan pa may magdidilim, lupa ng araw ng walhating pagsinta mo ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may mag-api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Isa ang naging layon, magkaisa at maguglong, kagitingan ay marugtong. Tumayo tayo mula sa hamon ng pagkakas, iyakos ang panganib na humahadlang. Tinangako sa puso at paniniwala, ang ginawa para sa kabataan. Bangsamoro'y tagumpay, bunga ng awit, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y totoo.
buwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoray tagumpay, bunga ng lawis, sugo at buhay, kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Okay, maraming salamat po at maaari na po tayo umupo. Sa puntong ito, akin pong tinatawagan ang Head Secretariat ng Non-Moro Indigenous Peoples Committee sa pag-roll call ng mga ating mga dumalo sa konbensyong ito. Tinatawagan ko si Caroline Lab Magbanwa para sa pagtawag. Thank you, Mr. Chair. Ang aking paggalang sa buong komposisyon at delegasyon na bumubuo sa Regional Intertribal Convention bilang parte ng BARM Parliamentary Election 2026. Kung ang inyong pangalan ay nabanggit, maaari pong tumayo upang makumpirma ang inyong presensya. Higaunang delegates, Amonan Abdallah D. Doron Madagway. Gakulay Irene B. Dano Genevieve B. Dimdim Milka A. Onda Ernesto S. Onda Rosalie D. Pesado Ann May B. Pesado Jan O. Pilatan Hamim C. Doron Madagway. Tanwas Isagani H. Doron Madagway. From the Aramana ni Manugo delegation, Buisan Bebing M. Deronila Generals M. Lumungtod Raphilia M. Madagtem Revencio M. Madagtem Sani D. Mandayawe Rolly M. Mantongo Alma M. Motalam Edwin. Saliling Welber M. From the Balaan delegation, Ali Mayrati. Labuayan Marlene. Langkay Comando U. Maureen Abelino P. Maureen Josephine K. Plan Tahir K. Saban Casey Rosaline S. Tahar Leo D. Tukaw Alex M. Uku Rosalie M. From Magtay. Alan Iyo B. Bualang Nestor U. Kanja Marisa B. Española Janet I. Indong Lucio M. Kadingilan Dencio K.
Martinez Nelly T. Obing Olivia E. Ukang Lolilin. Let's proceed to Lambangian Delegation. Angias Belen. Angin Alex. Vinyas Randy. Borlaza Berta. Lawan Ernita. Locoyo Christina. Manguda Gabriel B. Mantawil Simeon. Sambren Dani. Uso Mercy. Tadulay Delegation. Dalimbang Romy. Duran Florencia. Inter Noel. Minter Alan S. Patricio Rogelio P. Kinla Conchita. Ramos Jocelyn. Santos Merlin. Suenan Norena. Ulubalan Jason R. Ginoong tagapangulo ng konbensyong ito, sa kabuuan, mayroon po tayong numero bilangan 58 delegates out of 60 expected delegation. Sa puntong ito, nais ko pong ipabatid na may sapat na bilang ng mga dumalo sa konbensyong ito. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Ma'am Caroline. Batay sa sinasagawang roll call, idinideklara ng tagapangulo ng chairperson ng Non-Moro Indigenous Peoples Committee na ngayon mayroon tayong sapat na bilang ng convention ito na maaari na po tayong magpatuloy sa nakatakdang gawain at pagpasya at pagtukoy ng convention ito. So, we are in the quorum. Hinihiling ang ating sekretariat uli para sa pagbasa ng alituntunin ng konbensyong ito. Muli aking tinatawagan si Caroline Lab para sa pagbasa ng alituntunin ng konbensyong ito. Muyag! Mahagtay! Madagway! Muyag din. Muyag. Muyag daan. Piyabagi, Timoy Lubalang, sa muli ang aking pagalang sa mga nagsipagdalo sa konbensyong ito. Mga kapwa o katutubo sa Bangsamoro, narito po ang mga alituntunin ng konbensyong ito. Panloob na alituntunin na pamamaraan para sa Regional Intertribal Convention. Alinsunod sa 2026 Implementing Rules and Regulation ng Bangsamoro Electoral Code 2023 o ng COMELEC Resolution Number 11235 ukol sa pagpili ng dalawang ginagawa ng mga katutubong hindi Moro NMIP sa Parlamento ng BARN at sa mga kapangyarihang ipinagkaloob dito ng mga umiiral na batas. Ang mga sumusunod na alituntunin na ipinalabas ng Rules Subcommittee upang magsilbing gabay sa mga mosyon at pagpapatupad ng mga pamamaraan sa pagsagawa ng Regional Intertribal Convention. Okay, your recognized kapatid na higawon, meron kahilingan.
good morning. Nais ko po sanang mag-pusyon na piliin lamang ang mga importanteng nilalaman ng alituntunan ito dahil sa kadahilanan na lahat naman ng mga delegado natin ay mayroong kopya nito, ang pumilik may kopya. Kaya piliin lamang natin ang importanteng mga gamit natin sa convention ito. Salamat po. Okay, binabalik ko po sa ating mga delegado na papayagan po natin yung kahilingan ng ating kapatid na Igaunon na pipiliin, babasahin naman po yung mga mahalagang parte ng ating at ng alituntunin ng konbensyon ito. Dahil yung sa kanyang batayan ay meron na po tayong kopya, no? At napublish na rito sa Bangsamoro Gazette. So, okay po ba? Muyag? Excuse po, sa... Muyag? wala po kaming copy program sa lahat. Okay. Please provide ng kopya sa plan po. Kung ubos na, okay na, basta sa kabutihan na IP. Okay, good po. Sige, salamat. So, ano, yung pwede po ba natin ipipiliin lang? Agree po ba ang lahat? Sumang-ayon po ba tayo? Lahat po, okay. Okay. Sa Dulangan, agree. Sa Taduray, Arumanan, ang Ligaunon, ang Lambangyan. Okay, so iniling po natin kay Ma'am Lab, Salamat. Carolina, at yung mahalagang parte lamang po ng ating alituntunin na ang ating babasahin. Yung bagay. Thank you, Mr. Chair. Sa pagpapatuloy ng mga alituntunin sa rulto, layunin ng konbensyon at mga kalahok. Section 4, Regional Intertribal Convention, ang Non-Moro Indigenous People Committee, NMIPC, sa pagkikipag-ugnayan sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs, MIPA, at Bangsamoro Electoral Office, BEO, ay magpapatawag ng Regional Intertribal Convention matapos makumpleto ang mga tribal assembly sa loob ng panahong itinakda ng COMELEC. Ang konbensyon ang magsisibing lunsaran kung saan ang lahat ng NMIP sa pamamagitan ng pagbuo ng pinagkaisahan o consensus building ay pipili ng dalawang kinatawan mula sa talaan ng mga nominado, isang lalaki at isang babae na magsisilbing kanilang mga kinatawan sa parlamento ng Bangsamoro. Kwalifikasyon at diskwalifikasyon, Section 9. Ang mga nominado at delegado at mga kahalili nito ay napili sa pamamagitan ng customary laws ng komunidad ng NMIP at na pinili sa gabay ng IPS kaugnay ng mga rekisitong napaloob sa BOL at DEC. Sinisiguro ng IPS na ang mga nominado ay tumutupad sa mga sumusunod na rekisito. Kwalifikasyon ng mga nominado ay ang mga sumusunod. Sa Rule 3, Convention Proper, akin pong babanggitin lamang ang mga pamagat ng section. Section 11, formal ng pagsasagawa ng konbensyon. Section pagtawag ng konbensyon, nagkaroon po ng roll call, pagtukoy ng quorum, pagbasa ng mga lituntunin, at sumusunod. Section 24, ito po, napakahalaga nito, sertipiko ng pagpili. Maghahanda ang NMIPC ng sertipiko ng pagpili sa 3 CP na naglalaman ng mga pangalan ng 2 kinatawan ng NMIP sa Parlamento ng Bangsamoro at ng pagtibay ng rotation agreement kung saan kung mayroon lalagdaan ito ng tagapangulo ng NMIPC. Transparency and monitoring, basahin po ang mga pamagat ng
section ito. Section 36, transparency at pagbubunyag ng impormasyon. Section 37, pagsubaybay ng BEO. Kung saan napapaloob, pagsubaybay, pagmamasid ng BEO ay isa sa alinsunod sa mga patnubay na ipinalabas ng COMELEC. I believe, Mr. Chair, nabanggit ko po yung mga salient points ng alituntunin para sa pamamaraan ng ating Regional Intertribal Convention. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Ma'am Caroline Magbano, para sa pagbasa ng alituntunin ng konbensyon ito. So sa puntong ito, tayo po ay magpapatuloy para sa mekanismo ng pagpili ng mga numero ayon sa katutubong pinagkaisahan. Ang pagpili ng mga nominado at delegado, kabilang ang kanilang mga alternates, ay bunga ng pinagkaisahan at maingat na pagpili batay sa mga pinagkaisahang alituntunin ng bawat kasaping indigenous political structure sa pamamagitan ng isinasagawang tribal assembly sa kanilang mga katutubong pamayanan. 6 na non-indigenous peoples dito, lahat po ay naidaos ang natagumpay ang kanilang asembleya batay sa schedule na calendar of activities na binigay ng COMELEC. Lahat ng 6 na IPS ay nakapagsumite ng necessary documents or requirements sa COMELEC NMIP with a copy furnished to the Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Bago nakatakdang pagdaos ang Intertribal Convention. So bago po natakda ang convention ito. Kaya lubos ang nagpapasalamat ang presensya ng ating mga partners na tumitingin at gumagabay sa bawat proseso at hakbang na ginagawa. Nariyan ang COMELEC at ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs mula sa lahat ng mga activities na ating ginagawa. At siyempre nandyan yung ating mga masisipag na mga observers sa mga activities nating ginagawa. So may konting itong ating ginagawa ay makasaysayan, dahil bilang mga katutubo, sabi nga nila, since time immemorial, bago pa man dumating ang mga mananakop at iba pang mga modernong pagbabago, ang mga katutubo ay may sarili ng sistema. So tayong mga katutubo ay mayroon ng sariling sistema ng pamamahala at pagpapasya. Ang ating gabay, ang ating mga customary law o yung ating mga kaadatan. Ang indigenous political structure ay kinikilala ng batas. So kinikilala na ng batas yung ating mga indigenous political structure sa kasalukuyang panahon. Ito ay sistema ng pamahala ng katutubo na may sistema ng pagpapasya, hustisya, gamit ang sistemang sariling tradisyon at kaugalian o customary law. Dumating ang isang yugto ng pagbabago at oportunidad. Isa sa pagkakataon na mabigyan tayo ng representasyon bilang policy makers at boses ng mga katutubo upang makagawa ng iba pang pulisiya sa pagunlad, proteksyon ng ating mga ancestral domain o lupaing ninuno, land resources, isulong at igalang ang karapatan ng mga katutubo at makamungkahi ng tamang programa para sa kapakanan ng mga katutubong pamayanan at malayang pagsasabuhay ng indigenous knowledge system, yung ating mga katutubong kalaman at customary practices. Ito lamang ay isa sa mga advokasya at mithiin at tinig ng bawat katutubong mamamayan. Nguyan! Gabay ang ating legal na batas tulad ng Bangsamoro Electoral Code at ito yung naging batayan natin para sa pagsasagawa ng ating aktibidades na ito. Bangsamoro Organic Law, Bangsamoro Indigenous Peoples Act ng BIPA. So ito yun po yung mga naging batayan natin. Tayo ay nandito upang saksihan at
maging parte ng makasaysayang Regional Intertribal Convention ng Bangsamoro Indigenous Peoples ng convention ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya lubos ang ating pasasalamat sa Bangsamoro government sa pagkilala ng matagal nating inaasam-asam na kilalanin ng ating mga karapatan sa sariling pagpapasya. Ang sariling boses o ang boses natin bilang mga katutubo sa parlamento, bilang kinatawan at pagpili ng ating mga kinatawan sa Bangsamoro Parliament ay isang mahalagang bagay para sa atin. At sa puntong ito, nais nating ilahad ang mga mekanismo sa pagpili ng mga nominado ng katutubong pinagkaisahan. So talagang makasaysayan yung ating pinagdaanan. No? Ang pagpili ng ating mga nominado, una ay resulta ito ng ginanap na mga tribal assembly. So dahil mayroon po tayong 6 na mga non-Moro Indigenous peoples dito sa BARN, nagkaroon po tayo ng 6 na tribal assembly. Sa bawat tribo ay nagkaroon ng tribal assembly na kung saan pumili sila ng 10 delegado at 2 nominado. Kabilang yung mga alternates. Ang pagpili ay sa pamamagitan ng katutubong sistema ng ating customary law o yung katutubong pinagkaisahan. Kung kaya't mabuhay tayong lahat. So, kung sa puntong ito, natugunan yung ating mga kahilingan. No? Ang paggalang sa boses at ng mga katutubo, kung kaya tayo ay nandito ngayon. At bilang karagdagan lamang no, sa mekanismo ng pagpili, magkaroon tayo ng consensus ng mga delegates. At kung sakaling hindi tayo magkakasundo ng mga delegado para sa pagpili ng 2 nominado, mayroon po tayong grievance committee na nasa ba yung grievance? Na nasa likod po natin, kasama po natin sila. Sila po ay binubuo ng mga leader mula sa non-Moro Indigenous Peoples NMIP sa mga iba't ibang IPS head, Indigenous Political Structure. Kung kaya, mahagtay, nguyag. Sa puntong ito, amin pong tinatawagan ang ating mga nominado. Nandito na ba yung ating mga nominado? Para sa panunumpa o pagpapakilala ng kanilang mga sarili. Pwede siguro yung ating mga nominado na isa-isay natin tumawag. Vice Chair, maaari mo bang tawagin yung ating mga nominado? Yung isa. So maaari mo bang tawagin yung ating mga nominado? So, ibibigay ko yung panahon sa pagtawag ng ating mga nominado kay Vice Chairperson Mario Kadingilan. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po isa-isahin yung bawat tribo dahil kanina ay tinawag na nating punong kurado at saka isa-isahin po pong tatawagin at saka pupunta dito sa harapan. Unahin natin itong ito po yung napili nung nagkaroon ng tribal assembly sa inyong komunidad. Tatawagin ko na po Ambon Tesi. Saan siya Ambon Tesi? Dito po sa harapan. Aba Jina Ambangan. Aba Jina Ambangan.
salamat po sa mga kalalakihan na pinili ng karamihan noong panahon ng Tribal Assembly. Sir Datuwata Leticio. Kapal Samsudi. Marcelino Ludovico Jr. Sa tribong Ayromanen, Pobre Radiboy Mansayagan. Ito po yung napili noong panahon ng Tribal Assembly. Ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataon. Adulangan pa. Wala ka sa dito, nakaligtaan. Kala ko wala eh. Lumagan Noel B. Basta mahuli daw yan, kaldo-kaldo yan. Complete, wala na bang nakaligtaan? Paumanin po dahil minsan na tayo harap sa ganitong karami ng tao kaya medyo kinabahan. Blaan, yung Blaan, kung magtaka kayo, wala itong nominee na ganap ng kanilang tribal assembly. Kagalang-galang na tagapangulo, maaari po bang bigyan natin sila ng pagkakataon na magsalita sa loob lamang ng 3 minuto? Okay. Pwede po. Okay. Secretary, sana unahin natin. Dito, okay, papunta nun. Secretary, pakibigay ng microphone para magpakilala. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Tessie Datuwata Amol na nagmula po sa South UP mula sa tribong Lamangian. Pakipasalan. Good morning. Mapiyama salamat kay Taulangon. Gandang umaga sa ating lahat. Ako si Junela Ambangan Arba, galing sa bayan ng Pahamudin, Special Geographic Area, Barn. Ako po ay isang nominado ng IPS Kamal Gampak Tagalindaan, Romana na Manubog. Mayadhal daw kanit alanyan si Karel V. Mankawan Kabatbat Kalaw, tribo ko higaunon from Wao Lanao del Sur. Hello. Good morning po sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa mga kasama natin na narito ngayon. Ako po si Myra Manguda Mingkay from Barangay San Jose, South Ope. Ako po yung napili nila nominee sa Dulangan Manubog. Sa kita, Pio Gapuan, sa kapwa ko, Teduray. Magandang umaga sa lahat ng mga katutubo, 6 na tribo na nandito ngayon. Ako si Judena Martin Hober, katutubong Teduray, nanggaling sa Barangay Luoy, South UP, Maguindanao del Sur. Sige tayo Kapuan, magluha na yung Linoder at katong bisita. Sa ating mga bisita mula sa iba't ibang grupo, lalong-lalo na yung independent monitoring team headed by Atty. Bagilat at Ma'am Sila, Nipa. Nandito nakita ko si Doc Garigis at yung kanyang mga kasamahan at iba't ibang mga NGO, GIZ, Kurong CFD, IID, nandito sila ngayon, nakikita ko. At magandang umaga sa ating lahat. Ako si Leticio Datuwata, isang Lamangian, utusan ng Timoy Justice and Governance. At galing ng Barangay Kuya. Yun na po. Magandang umaga. Madamay masalamalan mga dato mga bae yan si Samsudin kapal igaonan hubungan igaonan Taguluan Lanao del Sur Madagwaya ang lawalan. Bali Piotr San, nagtuluhan na kami. Ako po si Ludovico Marcelino Jr.
kilala sa Taduray na Timoy Dudes. Isa po akong membro ng Ingad Kasarigan ng Timoy Justice and Governance. At ako po ay tribong Taduray na nanggaling sa Barangay Bungo ng South Tupi, Maguindanao. So, Pio Kukuan, Pio Bagi, Luan ito. The list ay na nagintas sa lunhaw na nalibabas na si Alan Q. na himo ng bayang Q. na yun, nalibulo. Isang pagbati ng tsante sa Armada na Manubo na ang ibig sabihin ay magtiyan na masalang kay Taulangon na naburod o magandang umaga sa ating lahat na nandito ngayon. So ako nga pala si Rani Boy Mansayagan Pobre. Ako po yung napili during Tribal Assembly sa pamamagitan ng customary law na pinangungunahan ng indigenous political structure ng Armada na Manubo ug pa takalida na kamal ta Armada na Manubo. So ako po ay nakatira sa Barangay Tamban, Old Kaabakan, Special Geographic Area Bar. Magyan lang po sa kanil talangon o daduma ko dulangan Manubo. Matay. Good morning everyone and magandang umaga. Ako po si Noel Lumagan from Tubacan, Patuan, Maguindanao bilang dulangan Manubo. Okay, congratulations at maraming salamat po. Maaari na po bumalik sa Hindi ating mo na, Mr. Vice Chair, hindi mo na tayo tapos at hinihiling po natin ang ating mga nominado sa kanilang panunumpa. At, okay. So, siguro tumayo po tayo. Mga okay. Pwede pong maupo yung ating mga delegado. Kayo po yung susunod. Mga nominees naman na. So, sa ating panunumpa, kung ano po yung mayroon po kayong hawak na papel. At siguro, inihiling ko ang inyong pag-ikot. Saraw daw din harap kong pumarap ka dito sa... Sige. So, babasa, sabi parang ko, repeat after me, no? Pagkatapos kong basahin at susunod ko at itaas ang kanang kamay. Okay? Ako si ay kinatawan ng ay team na nanunumpa na maluwag kong tinatanggap sa aking kalooban ang nominasyong ito bilang representante ng aking katutubong pamayanan na aking kinabibilangan, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya ang mga responsibilidad at layunin ng katungkulang ito. Igalang ko at tatanggapin ng buong puso at katapatan ang magiging resulta ng pinagkaisahang pagpasya ng konbensyong ito. At magiging tapat sa bayan, sa aking kapwa, at kapaki-pakinabang na katutubong mamamayan. Kasiyahan nawa ng buong may kapal. Pio Bagi, at maaari na po tayong umupo. So, kailangan din po nating bilang mga delegado ang manumpa at tinihiling ko po na kayo po ay tumayo ng mga yung ating mga delegado at papalitan lang po natin ng okay.
So, itaas din po natin yung ating mga kanang kamay. At pagkatapos kong bigkasin at saka kayo bibigkas. Ako si, ang inyong buong pangalan. Kinatawan ng ay taimtim na nanunumpa. Maluwag kong tinatanggap sa aking kalooban ang bilang delegado ng katutubong pamayanan na aking kinabibilangan. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya ang mga responsibilidad at layunin ng katungkulan ito bilang delegado. Igalang ko at tatanggapin ng buong puso at katapatan ang magiging resulta at ng pinagkaisahang pagpasya ng konbensyong ito. At magiging tapat sa bayan, sa aking kapwa, at kapaki-pakinabang na katutubong mamamayan. Kasiyanawa ko ng buong may kapal. Pure Bagi, and Madagway, Mahagtay, at Muyay. Mari na po tayong umupo. Ng panunungkulan. O ito yung tinatawag na rotational arrangement. So ngayon, binabalik namin sa mga delegado kung paano. At gusto ko lang balikan yung mga nangyaring tribal assembly. Una, yung unang tribal assembly, at least dahil doon humingi tayo ng mga resolusyon. Sa bawat tribal assembly, gumawa tayo ng resolusyon para sa ating pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon para doon sa pagpasya ng pag-ikot o ng rotational arrangement. Unang assembly ang Higaunon. Nagkaroon po sila ng resolusyon na ipasa sa atin bilang mga NMIPC. Ang resolusyon na hindi sumang-ayon sa rotational arrangement. Pangalawang tribal assembly, ang Arumanan de Menubo. Sila po ay nagkaroon din ng resolusyon na pumayag na magkaroon ng rotational arrangement. Pangatlo, yung ating mga kapatid na Blaan. Nagkaroon din po sila ng resolusyon na pumayag sa rotational arrangement o yung pagpasya ng pag-ikot. Ang pangapat, yung ating mga kapatid na mga Dulangan Manubo. Sa kanilang tribal assembly, nagkaroon din sila ng resolusyon na pumayag na magkaroon ng rotational arrangement. Ang panglima, yung ating mga kapatid na mga Lambangyan. Sila po ay pumayag na magkaroon din tayo ng rotational arrangement. At yung panghuli, yung mga Taduray, ay nagkaroon din sila ng resolusyon ng pagpasya ng pag-ikot o ng rotational arrangement. Dahil doon, sa 6 na tribo, meron po tayong 5 na sumang-ayon sa rotational arrangement. At merong isa na hindi sumang-ayon sa rotational arrangement. At ngayon, dahil nandito na tayo sa konbensyon ito, binabalik ko sa ating mga delegado kung paano ba natin ito lulutasin na ang pagpasya ng pag-ikot o ng rotational arrangement sa pamamagitan ng ating pag-uusap.
So ngayon, formal kong bubuksan para sa ating mga delegado ang pag-uusap kung paano ba natin gagawin yung pag-ikot o yung rotational arrangement na sinasabi. So, ngayon, ibibigay ko na po sa ating mga delegado. Meron po ba kayong gustong sabihin? At ngayon, bago makapagbigay ng pahayag yung ating mga sumang-ayon, nais ko munang tanungin yung ating mga kapatid na higaunon sa kanilang resolusyon na binahagi at sinasumiti sa atin na mag-no sila sa rotation. Sa puntong ito, ibigay ko yung panahon sa ating mga kapatid na higaunon. Madagway masalam kanitawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantakon kiapo abayok-bayok daw kiapo at minukal na hinungawi ikaw daw bulin kayo. Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat kay Ligbabaya sa may kapal na si Allah na ito pong araw na ito ay ating pong nakamit ang kapayapaan at naging party po tayo ng First Bangsamoro Parliamentary Election. Dahil po ito pong ating convention ay ito po ang isang natitirang sagradong identity, pagkakakilanlan sa ating mga tribo dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So ito po, dahil po sa nasabi ng ating kinagalang-galang na presiding officer, na kami po ay nag-no nung naging isa pong talakayan sa ating mga assembly sa 6 na tribo po, nag-no po ang Limbubungan Higaonon tribe, hindi po dahil hindi po namin gusto ng pagkakaisa at term rotation. Kami po ay nag-no para po maunawaan at mat-discuss po natin sa convention na ito na kung ano po ba ang roadmap, future plan ng ating mga upong parliamentary representative. Ito po ay, ngayon po, kami po ay makikipag-usap, makikipag-ugnayan, makikipagtulungan na kami po ay susunod sa consensus building upakat ng ating pagkakaisa. Kami po ay nag-no dahil po ang gusto po namin iparating sa convention na ito na every IPs ay isa lang po ang mag-uupo. Bali po 2 IPs per election cycle. Kami po bilang mga higaunon sa Limbubungan, probinsya ng Lanao del Sur, kami po ay napakalayo sa Bangsamoro government. Hiningi po namin na kami po ay mabantayan at mabigyan po ng kaukulang pong tulong. So kami po bilang isang higaunon, isang tribo, nawa po magkaisa tayo tungo sa kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa para po sa susunod na henerasyon ng ating mga IPs na community. Madakal salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na higaunon. So, narinig po natin yung kanilang pasya. Una, yung no nila is ibig sabihin, mayroong kahilingan, no? Dahil nandito tayo sa convention ito at sa pamagitan ng customary law at ng consensus process, ibalik ko po sa ating mga delegado kung paano yung pasya natin para dito. Dahil ngayong sabi ng ating mga at yung posisyon ng ating mga kapatid na higaunon ay no sila.
So, sa ibalik ko po sa ating mga delegado na nandito ngayon. Si Sir Tahir. Fiuflapos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samiyun alim. Ako po sa tribong Blaan na kami po, ang pangalawa po kaming sumang-ayon, pero hindi po namin nalaman na una pong nag-tribal assembly ay ang kanilang sa isip sa puso ay iikot or kumbaga yung kanilang sinang-ayunan nila o kumbaga hindi naman sa sinang-ayunan kasi wala rin silang alam kung lahat pa ng tribo ay sang-ayon sa rotational. Pangalawa po kami, pangalawa po kami nag-tribal assembly na ang pinili namin is rotational. Bakit po? Ang pagpili po ng maging MP ay iba po ito sa kumbaga tayo po na mga IP special. Bakit po naging special ang pagpili natin sa dalawang maging MP natin? Ginawa po ni Barn na isipalit ang pagpili sa dalawa nating maging MP. Naisip namin na dahil iba or special ang pagpili sa maging MP natin ay nagawa namin mga Blaan na iba rin, iibahin din natin ang kumbaga kung paano tayo magpili. Kasi kung idaan natin sa pagboto, ay useless ang maging special ng pagiging IP. So, tanggalin ko lang po ito, Chair, kasi parang nahirapan ako. Ito kasi yung binigay ni Allah sa akin na medyo matangkad. Napagpasyan namin mga Blaan na maging rotational ang kagustuhan namin. Dahil special tayo sa farm ng mga IP. Dahil special tayo, ibahin din natin kung paano tayo magpili ng maging dalawang pinuno o maging MP natin sa parlamen. Meron din kami doon na lahat o nasabi. Sabihin lang namin kung ano yung nasa kalooban namin. Dahil dito sa farm, mas marami ang mga kapatid nating Tiruray. Kami po ay nagpasya na magdesisyon sa Blaan na permanent na doon ang isa sa kanila. Sa puso lang namin na mga Blaan ito, bilang utang na loob o bilang pagkilala na mas marami ang Tiruray dito sa farm. Nasabi ko pa doon sa aming tribal assembly na kahit 10 o kahit 5 municipality ang ipatayo ng mga kapatid nating Tiruray ay kaya nila. Inikumpara ko po ang aming tribo na Blaan sa sakop ng farm or Maguindanao, kahit isang munisipyo ay hindi namin kaya itayo dahil maliit pa po ang tribo namin or community namin doon sa aming municipality. Di ba mga kapatid nating mga Blaan? Pero hindi namin, kumbaga, hindi namin kayo kinakausap o hindi namin kayo ninanyayahan na sang-ayon kayo sa bawat pag-ikot ng ating mga tribo, kumbaga, andyan na ang tribong Tiruray na isa. Kasi dalawa naman ang piliin. Pero sa aming mga puso, bilang, kasi po ay converted na kaming Islam, na nasa puso na namin ang maawain at may utang na loob. Dahil kayo naman ang pinakamaraming tribo dito sa farm. Kaya napagpasyan namin Blaan na kumbaga sa rotational, andun na po ang isang Tiruray. Sa 6 o 5 na tribo, doon na lang tayo iikot. Bakit po? Kasi sila naman yung pinakamarami dito sa farm. Aminin natin na mas marami ang mga kapatid nating Tiruray. Last lang, Mr. Presiding Officer. Mag-isibig sa isang brand, dapat i-transfer sa
isang clan. Bakit? Para ma-reduce natin yung conflict. Yung kakopyon do, yung kakopyon do pwede nila tuturay. Sabi nila, sila na lang nun, lagi na lang sa kanila. Kaya, ayon sa kultura natin, bilang dulangan manunod sa ating gusto manido, kung isang lupo dulangan na nagpupulitika, yun ang aming sinusunod. Pangalawa, yun sa aming punto, ang pangalawa namin doon, bakit kailangan natin yung pag-ikot? Ito yung malaking tanong. Bakit? Simple lang ang tanong. Dahil may equal representation ng lahat ng tribo, hindi lang ang tribo sa isa. Subukan muna natin, ibigay sa isa. Pag hindi niya makaya, baka doon na natin pag-usapan. So, iikot na natin. Bago natin, with respect sa yung ano natin sa ano, subukan muna natin. Para may representation tayo. Kaya nga, binigyan tayo ng batas ng bar at ang international para nilagyan ng international adjustment para subukan yung karapatan ng bawat tribo. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat Dato Dens. So yung kanya is goal siya doon sa tuloy-tuloy na pag-ikot sa anim na tribo. So si Dato Wilbert. Magandang umaga sa lahat. Kaumahilan. Lahat tayo ay nagsasabing customary practice. Lahat tayo ay nagsasabing customary law. Paano ba natin iniintindi ang customary law? Mari bang magsabi kayo ngayon dito sa entablado para marinig namin kung paano nyo iniintindi ang customary law? Dahil gusto kong marinig yan na sasagutin ninyo dito, kung sino man yan ang hindi nakakaalam, sabihin nyo lang dito para maturuan lang kayo. Dahil sa pag-uusap na ito, ang Intertribal Convention na nagaganap sa ngayon ay matagal na panahon bago pa man dumating sa ganitong punto. Lagi tayong natitipon kung natatandaan ko ito sa St. Joseph at saka OMI. Wala man lang ni isang nagsasabing ayaw ko sa rotation. Pinaritual pa ninyo ako na ayaw ko sanang magritual ng sinungaling. Tandaan nyo. Huwag tayong gagamit ng customary law kung hindi natin naiintindihan. Gagamitin natin ang customary law or customary practice pa. Ayon sa naiintindihan natin. Pagkamula ka kayo tao sa gamit kit customary law, customary practice na ayaw natin isalubin. Hindi sana ako magsasabi dito magsasalita dahil alam ko masasaktan din ang sarili ko. Dahil minsan din hindi din ako nakakaintindi ng customary law at customary practice. Dahil isa din, kabilang din ninyo ako na hindi din nakakaintindi. So, yan lang. Huwag mo na ako magpatuloy, tama lang yun. Okay, maraming salamat po. Dato Wilbert, no? Yung kanyang punto lang is parang dagdag na pagpapaliwanag at pagpaintindi. Ano ba yung customary law? No? So, ngayon, meron pa bang, actually meron tayong baka mas maganda marinigan natin yung dulangan. Ikaw, no? Meron pa tayong dalawang tribo na hindi lang kapagsalita. So, pakinggan din natin sila ano yung kanilang pasya doon sa rotation o yung pag-ikot, yung rotational arrangement natin. So, pagkilala na po yung pangalan. Mula sa Lampang yan. Ano? May courtesy and respect sa bawat tribo nandito ngayon, no? Which is 6 tribes. Nandito po ngayon.
at sa lahat ng mga facilitators ng convention ito. Magandang umaga po sa ating lahat or good morning, no? Ako si Simiman Tawel, delegado po from Labangan Tribe. So, nabanggit po kanina ng iba na nagsasalita, may nag-no at mayroon din po nag-yes about sa rotation. So, according sa amin sa Tinuray Labangan, nang nagkakaroon po kami ng assembly, Labangan Assembly, doon sa amin sa South Topi Municipal Maguindanao del Sur. So, napagkaisahan po namin ng mga pagduan, mga baglalan, mga bintaylan, at lahat ng dumalo sa araw na yun na ang mangyari ay rotation po. Bakit rotation? Dahil ang Labangan ay mapagmahal at mapagbigay. Kung nabanggit kanina ang Tinuray ang pinakamalaki dito sa barn. So nakikita po natin, ang Tinuray ay nandyan sa posisyon. Paano yung iba? Kasi nabanggit natin is rotation. So ang aming napagkasunduan doon ay rotation. Ang Labangan Tribe naman, kung isipin namin kawawang-kawawa po, wala pa nakatikim sa anuman na sa ganun mga posisyon. So hindi ko po ito banggitin kung may i-after po namin yung posisyon sa Labangan. Pero nandito nga tayo upang pag-usapan at nandito po tayo ngayon upang magmahalan, upang mag-usap kung ano yung maganda. Hindi naman natin idaan sama-sama. Kaya nilikha tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Panginoon upang magmamahalan. Hindi tayo mag-away dahil lang sa mga serbisyo. Di ba? Huwag natin sayangan ng buhay. Kung nandito po tayo para magbigayan. Kung ang Labangan kung medyo capable, potential, may kaya, bakit hindi natin titingnan? Kung ano pang tribo kung may kaya, maging level, maging maganda yung kanang management, bakit hindi natin titingnan? No? So, ito pang dahilan nandito tayo ngayon. So, isipin natin, ang rotation, ibig sabihin, hindi lang istigay sa isang tribo, kundi ipaikot natin para lahat makatikim. Di ba? So, maraming salamat, wasalam. So, meron pa tayong isang tribo, pero reminders lang, diretso lang tayo sa ating mga punto para mas mabilis tayo. Sino po yung mag-speak sa Tinuray? Magpakilala lang po ng pangalan. Sige, so yun po. Lahat, no? Ito si Mario Patricio. So, ang hinihiling ng Tinuray naman, Tinuray ay okay sa Patricio, no? Pero ang hinihingi, no? Ulitin ko, no? Ang hinihiling ng Tinuray, una ang Tinuray at Labangan. Dahil sinabi ninyo kanina, marami at malawak ang area. So, yun na. So, sige. So, ngayon, narinig na natin lahat. Unang-una, ibalik ko lang doon sa higaunon kanina na mayroon yung pagkaintindi nila sa rotation is gusto nilang hindi mag-stay doon sa isang IPS. Yung sa Blaan, gusto nila may isang tribo kung sino yung majority, yun yung mag-stay, ang mag-ikot yung 5. The rest ay talagang lahat sumang-ayon doon sa umiikot lahat sa amin na tribo. Ibig sabihin, sa bawat turn, yung iba, ay mayroong 2 tribo na magsama-sama. So yun po. So ngayon, nandito tayo sa pagpapasya.
paano ba natin ito gagawin? Saan tayo sumang-ayon? Doon sa isang IPS? Hindi, doon sa isang ang bawat IPS lang ang dalawang mag-ikot. At yung kay Sir Tahir sa Blaan, yung isang tribo ay nanatili sa pag-ikot habang ang 5 ay patuloy na umikot. Yung sa 4 na mga delegado sumang-ayon na dapat lahat ay umikot para yung sa sinasabi ng ating isang leader, lahat magkaroon ng karanasan na masubukan yung pamumuno ng bawat tribo. So ngayon, ibigay natin ulit sa inyo. Ano ba ang mas tinitibok ng ating puso o dinadamdamin o yung customary law na sinasabi natin? Okay? So binabalik ko po sa ating lahat ulit. Sige, balik ko kay Sir Tahir. So meron po tayong, remember, 3 na lang yung problema na ayusin natin. Ausbilay sa amin, Ali. Kung titingnan natin, yung kagustuhan ng Blaan, talo na. Pero, para fair, no? Para fair. Fair lang yung sa Blaan. Kasi hindi ko sinasali, with respect sa ibang tribo. Hey brother, hindi ko sinali ang tribo niyo. Sa amin lang po. Sa amin lang po. Eh, halimbawa, kami na Blaan. Kung dalawa ang maging MP roon, paano na yung karamihan? Paano namin i-handle? Paano kami makarating sa inyo na ang layo namin? Okay na, talo na ako doon. Pero may isa ako namang suggest. Sa rotational, okay na tayo sa rotational. Pero talo na ako doon sa mananatili ang mga kapatid nating Tiruray. At least, alam nyo, na kaming tribo, na nataniman ng pagka-Islam, na dapat alam na nanatanian kung sinong marami. Kung ikaw yung tatay, kasi uso na, pasensya lang sir ha, kasi ayaw ko naman na pag-isipan nyo ng Blaan na bakit Tiruray ang pinungkot? Bakit Tiruray ang gusto mong manatili? Lahat naman tayo, pero ako isa lang asawa ko ha. Pero sa Muslim, kung 2 asawa mo, at isang anak mo doon sa isa, at 3, 4 ang asawa mo doon sa una, huwag mong ibaling ang pagmamahal mo doon sa konti. Kasi doon sa kabilang buhay na maglakad kang iba ang lakad mo. Kasi hindi ka fair na tao. Pasensya lang po, pero sa puso lang ng Blaan yung in-explain ko. Eh, lahat naman tayo, may sarili tayong opinion. Ganito na lang. Pero kaming mga Blaan, sang-ayon sa rotation, pero ayaw ko naman na kung nandun na kami sa rotation na 2 MP yung sa amin. Unfair yun sa ibang tribo kasi konti lang ang Blaan. Pero talo na ako, may suggest naman ako, sir. Ganito na lang, kung sa rotational, hindi na ako magsabi na iuna natin yung Tiruray. Sorry kung mali ako. Kasi hindi naman kayo sang-ayon sa akin, pero malasakit lang. At alam naman natin na mas marami yung Tiruray. Pero ganito lang, suggest lang. Hindi ko naman alam kung sang-ayon naman kayo dito. Ganito na lang, sa rotational. Kung babae sa Bulangan, lalaki sa Blaan. Kung lalaki sa Irumanan, babae sa Tiruray. Rotational din yun. Huwag ubusin yung 2. Pero sang-ayon ako sa mauna na ubusin ng Tiruray. Para kasi marami kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi magsamang loob ko kung hindi ba kuha yung opinion ko. Tao lang tayo. Pero may malasakit ang Blaan. Okay. Klaruhin lang natin yung ang isa sa
arrangement dito sa batas, hindi pwede. Halimbawa, magpasa tayo ng isang rotation. Dapat hindi pwede sa isang tribo yung babae at lalaki. Paano yung sinabi na mag-usap na lang kung saan yung importante pag dalawa-dalawa. Sample lang nga, yung sinabi na magulang kami kasi konti lang kami. Halimbawa, lalaki sa daan, babae sa imanan. Kaya tama yun. Ano yung tama, Mr. Representative Officer? Yung sabi ko na, halimbawa, for example lang nga, hindi ko sinabi na mauna kami. Kung mayroon lang pang 18 o pang 100 na rotation, andun ang laan. Kasi konti lang kami sa barn. Yung sa akin lang, halimbawa, okay yung sabi mo na okay na, halimbawa sa blaan, lalaki, sa higaw nun, babae. Ang bawal daw sabi ni Mr. President, yung siya, lalaki, babae ako, na blaan. Ganun ba yun, Mr. No? Salamat. Sige, salamat. So, balik natin sa higaw nun. Wait, teka, sunod. Magandang umaga po sa lahat. Representing Ego Lugret. Ay, Mr. President Officer. Isikan motion ko lang yung kay Sir na bawat isang IPs ay isang makaupo. So kung bagay, doon ako sa kanya, yes na kami sa rotation. Wala na kami problema sa rotation. Yes na kaya? Wala na kami problema sa rotation. Ayan? Wala na kami problema doon, sir. Ay, ito na lang yung isikan motion ko kay Sir na bawat isang tribo, Ilagay natin sa kasunduan na mayroon po tayong rotational arrangement at kung ano yung pagkasunod-sunod ay hindi na po yun masisira at ipanotarize natin ito. Para naman maiwasan natin yung kaguluhan, kaya lang sinasabi natin ay manatili lang sa isang tribo. At nakasunod na tayo sa rotational arrangement. At kasabay ng isigaw natin yung ating mga sigaw ng mahagtay, muyak, madagway, muyak at sigaw natin. At sabay ng ating pagpalo ng anim na po. Okay? Good boy! Okay. Yo, buddy.